Okay, we're live again. Ayan, so isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga kapatid, mga kaindi, saan man dako po kayo ng ating daigdig o ng ating mundo ay binabati po kayo ng isang magandang umaga, gabi at hapon sa inyong lahat. So ngayon po sa pagpapatuloy po ng ating topic ng ating tagapagbigay ng ating panayam na si Cynthia, dito po ay yung tungkol sa the advent of the Messiah. So part 4 na po itong ating topic na pinamagatan pong the visitation. So again, kung gusto nyo pong i-review po ulit yung mga ah, natapos na natin pong topic, scroll nyo lang po dito sa atin sa In Defense page at doon po sa ating YouTube channel sa In Defense of the Truth ay pwede nyo pong ma-review uli ito at yun, magagamit po natin ito bilang isa sa pag-aaral natin ng ating pananampalatayang Katoliko at syempre kung bakit tayo nagkakaroon ng celebration tuwing sa darating na Kapaskuhan. So yung pagdating or yung sinasabing the Advent. So ang ingay nung aming So, ayan po mga kapatid at kung meron man po kayong mga katanungan mamaya after po nung ating panayam or yung ating topic po ay comment nyo lang po diyan sa atin sa comment section. At kung wala naman po ay pa-share na lang po nung ating live. So para mas marami pang marating ng ating itong topic na to para sa gabing ito sa ating mga kapatid saan man sulok ng ating daigdig. So yan, napakaganda po nitong mga topic na to na talagang ito yung ating pinananampalatayanan or ito yung talaga yung ating aral tungkol dito at ano nga ba itong the advent of the Messiah, ano yung mga pangyayari dito. So again, isa na po dito yung ating topic ngayon na the visitation. Ayan. So kung ready na po si kapatid, o itong ating kapatid na si napakasipag ni Sis Cynthia. Ayan, so si Cynthia. Okay po, napakagandang gabi po ulit sa ating lahat. Ito na po yung part 4 ng Advent of the Messiah, the Visitation. So, tingnan kung gaano ito kaganda ang misteryong ito kung hindi pa siya umaalis sa sinapupunan, ngunit nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Hindi pa siya ipinapanganak at masigasig siyang kumilos bilang precursor. Ang Panginoon ay naroon kaya't hindi niya mapigilan ang kanyang sarili o maghintay na ang kalikasan ay tumakbo sa landas na ito. Gusto niyang makalabas sa bilangguan ng sinapupunan ng kanyang ina at tiniyak niyang masasaksihan niya ang katotohanan ng darating na ang nakapagligtas. St. John Chrysostom, Sermon on the Visitation. So ito po yung Luke 1:39 to 45, the Visitation. So, noong mga araw na iyon ay umalis si Maria at nagmamadaling naglakbay patungo sa kabundukan ng isang bayan sa Juda, kung saan pumasok siya sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, lumukso ang sanggol sa kanyang sinapupunan at si Elizabeth ay napuspos ng banal na espiritu. Sumigaw sa malakas na tinig at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. At papaano ito nangyayari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay lalapit sa akin. Sapagkat sa sandaling ang tinig ng iyong pagbati ay umabot sa aking mga tenga. Ang sangkol sa aking sinapupunan ay lumundag sa tuwa. Mapalad ka na naniniwala na ang sinabi sa iyo ng Panginoon ay matutupad." Ipinahihiwatig ng banal na kasulatan na halos kaagad na umalis si Maria sa Galilea pagkatapos ng pahayag ng anghel at naglakbay patimog sa tahanan ng kanyang kamag-anak na babae, si Elizabeth. Ayon sa tradisyon, nakatira sina Elizabeth at Zacarias sa isang nayon na hindi kalayuan sa Jerusalem. Ang mga Romano ay nagbibigay ng katatagan sa politika at ang mga lokal na hukuman ng mga Hudyo at ang dakilang Sanhedrin. Sa Jerusalem na may pag-aproba ng mga Romano ay nagsasagawa ng
hustisyang sibil at relihiyon. Ngunit ang paglalakbay mula sa Galilea sa Samaria patungong Judea ay maaaring mapanganib. Ang mga roving band ng mga armadong lalaki ay regular na ninanakawan at pinapatay ang mga nag-iisang manlalakbay at sinasakay ang mga maliliit na karaban. Malamang na naglakbay si Maria sa isang karaban kasama ang mga kaibigan o kamag-anak sa nayon na naglalakbay patimog patungong Jerusalem. Ang paglalakbay ay maaaring kailanganin ang paglalakbay ng mas maikli ngunit mas mapanganib na ruta sa Samaria o sa mga mas mababa ngunit mas ligtas ng paglalakbay sa silangang pampang ng Ilog Jordan. Ang paglalakad o paglalakbay sakay ng asno malamang na tumagal ng hindi bababa sa isang linggo at ang grupo ay kinakailangang huminto sa Biyernes ng tanghali upang maghanda para sa Sabat. Ang Sabat ay araw ng pahinga, paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado. At ang mga relihiyosong Hudyo ay hindi naglalakbay o gumagawa ng anumang gawain sa Sabat. Tanong, ilang buwan buntis si Elizabeth? Alam ba ng kanyang mga kapitbahay ang tungkol sa kanyang pagpapala? Gaano katagal pagkatapos ng pahayag ng anghel ay naglakbay si Maria upang bisitahin si Elizabeth? Tingnan ang Luke 1:13, 24-26 at 37. Sagot. 5 buwan nang nag-isa si Elizabeth, Luke 1:24. Ngunit ngayon ay ika-6 na ng buwan ng kanyang pagbubuntis. Tulad ng binilang ng mga sinaunang tao, at nagkaroon siya sa publiko, inamin na siya ay may anak. Ito pa rin ang parehong buwan ng ipahayag ng Anghel Gabriel ang plano ng Diyos para sa pagsilang ng tagapagligtas at nang ihayag kay Maria ang pagbubuntis ni Elizabeth. Ayon sa tradisyong Kristiyano, nakatira si Elizabeth sa bayan ng Ian Karen na matatagpuan mga 4 na milya, 6.5 kilometer mula sa Jerusalem. Ang pagmamadali ni Maria ay maaring nag-udyok sa kanyang pangangailangan na ibahagi ang kanyang lihim sa isang taong makakaunawa. Maraming dahilan si Maria para matakot bilang isang buntis, bilang asawa, ngunit may asawang Hudyong babae. Tanong, ano ang isang dahilan kung bakit maaring natakot si Maria? Ano ang mga ordinansa ng kautosang mosaiko tungkol sa babae na nabuntis ng isang lalaki maliban sa kanilang katipan? Tingnan ang Numbers 22:23-24. Sagot, ang parusa para sa isang babaeng may asawa o babaeng may asawa na nabuntis ng isang lalaki maliban sa kanyang katipan o kanilang asawa ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Doon siya pumasok sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, lumukso ang sanggol sa kanyang sinapupunan at si Elizabeth ay napuspos ng Espiritu Santo, sumigaw ng malakas na tinig. Tanong, anong propesya ng Anghel Gabriel ang natupad sa sandaling ito? Tingnan ang Luke 1:15. Sagot, ang kanyang propesya kay Zacarias na ang bata ay mapupuspos ng banal na espiritu mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang mga Father of the Church ay nagpaliwanag, si Haring David ay tumalon sa tuwa habang sumasayaw siya sa harap ng kabanang tipan nang ito ay pumasok sa Jerusalem. 2 Samuel 6:13-14. Bilang foreshado na si Juan Bautista ay lumukso sa sinapupunan ng kanyang ina sa harapan ng Diyos sa sinapupunan ni Maria. Luke 1:41. Ang tahanan ni Zacarias ay nasa nayon ng Ian Karim sa mga burol ng Judea malapit sa Jerusalem. Sa panahon ng pagdalaw ni Maria, ang rehiyong ito ay tinawag ng Romanong lalawigan ng Judea, Tanong, ano ang mga paghahambing na maaring gawin upang may ugnay ang dalawang pangyayaring ito? Ikumpara ang 2 Samuel 6:10-15 sa Luke 1:39-41 and 56. So, ang Jerusalem kung saan dinala ni David ang kabahan ay matatagpuan sa bulubunduking lupain ng Juda. Naglakbay si Maria sa kaburulan ng Juda kung saan nakatira si Elizabeth. Si David ay lumukso sa tuwa sa harap ng kabanang tipan dahil ang presensya ni Yahweh ay kasama ng kaban na siyang tahanan ng Diyos. Si
Si Juan Bautista sa sinapupunan ng kanyang ina ay lumukso sa tuwa sa harapan ng Diyos sa sinapupunan ni Maria. Ang sinapupunan ni Maria ay ang tahanan ng Diyos, ang bagong kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom ng Gat sa kaburulan ng Judea sa loob ng 3 araw. Natili si Maria kasama ni Elizabeth sa kabundukan ng Judea sa loob ng 3 araw. Ang Jerusalem kung saan dinala ni David ang kaban ay matatagpuan sa bulubundok ni lupain ng Juda. Naglakbay si Maria sa kaburulan ng Juda kung saan nakatira si Elizabeth. Parang naulit yun. Si David ay lumaki sa tuwa sa harap ng kaban ng tipan dahil sa presensya ni Yahweh kasama ang kaban. Okay lang po, naulit na. Tanong, ano pang theologikong implication ay ang maaring gawin tungkol sa paglukso ng kagalakan ni Juan sa presensya ni Jesus sa loob ng sinapupunan ni Maria bilang katibayan na si Juan ay napuspos ng Banal na Espiritu? Tingnan ang Catechism 404 to 405. Sagot. Si Juan ay pinaglihis sa kasalanan at sa makatuwid ay nagmana ng orihinal na kasalanan tulad ng lahat ng mga iba pang mga lalaki at babae. Catechism 404 to 405. Gayunpaman, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ipinanganak siyang walang kasalanan. Siya ay pinabanal sa sinapupunan ng kanyang ina sa pamamagitan ng banal na Espiritu noong siya ay nasa harapan ni Jesus na tagapagligtas sa loob ng sinapupunan ni Maria. Ang lukso ng kagalakan ni Juan ay bunga ng pagiging napuno ng biyaya ng Diyos na sa gayoy natupad ang propesya ni Gabriel kay Zacarias na mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina ay mapupuspos siya ng Espiritu Santo sa Luke 1:15. Ang Catechism ay nagsasaad na si Juan ay napuspos ng Banal Espiritu mula sa sinapupunan ni Elizabeth ni Kristo mismo na naglalarawan kung ano ang gagawin ni Kristo para sa lahat ng kumikilala ng pananampalataya sa Kanya. Ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth ay literal na pagbisita ng Diyos sa Kanyang pinagtipan ng mga tao. Catechism 717 to 7118 and 720. At si Elizabeth ay napuspos ng Espiritu Santo. Sumigaw ng malakas sa tinig at nagsabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. At paanong nangyari ito sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay dapat ang lumapit sa akin, sapagkat sa sandaling ang tinig ng iyong pagbate ay nakarating sa aking mga tenga, ang sanggol sa aking sinapupunan ay lumundag sa tuwa. Tupad, inspirasyon ng Banal Espiritu, ang pahayag ni Elizabeth na si Maria ay pinagpala sa lahat ng kababaihan ay nagbigay kay Maria ng katuyuan ng pinakamahalagang babae sa kasaysayan ng kaligtasan. Tanong, ang pahayag ni Elizabeth tungkol sa lugar ni Maria ay kasaysayang sinundan ng isang titulo ng pagpagalang na inilapat ni Elizabeth kay Maria. Sa inspirasyon ng Banal na Espiritu, anong titulo ang tinawag ni Elizabeth kay Maria sa Luke 1:43? Ano ang ibig sabihin ni Elizabeth na magsalita siya sa ganitong paraan? Tingnan ang Catechism 495. Sagot, tinawag si Maria ang ina ng aking Panginoon. Ang ibig niyang sabihin ay ina ng Diyos. Panginoon Adonai sa Hebro, Kairos sa Griego ay isang titulo na ginamit ng mga taong pinagtipanan upang tukuyin ang Diyos. Catechism 495. Dahil sa paggalang sa banal na pangalan, ginamit lamang ng mga Hudyo ang pangalang tipan ng Diyos, YHWH. May mga patilig na malamang na isinalin bilang Yahweh sa templo sa panahon ng liturgical na pagsamba. Ang pagkilala ni Elizabeth kay Maria bilang ina ng Diyos ay pinagtibay ng simbahan sa Council of Ephesus noong 431 AD. Kay Maria, Luke 1, ang ang tula ay nagmula sa linya ng isnalin sa Latin na Magnificat. Magnificat anima mea Dominus. So, let's magnify the Luke 1:46 to 56.
The Canticle of Mary, Magnificat. At sinabi ni Maria, ang aking kaluluwa ay nagpapahayag ng kadakilaan ng Panginoon. Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat siya ay tumingin sa kababaan ng kanyang alipin. Narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad sa lahat ng panahon. Ang makapangyarihan sa gumawa siya ng mga dakilang bagay para sa akin at banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang away mula sa panahong walang hanggan sa mga natakot sa kanya. Siya ay nagpakita ng lakas sa mamagitan ng kanyang bisig. Ikinalat niya ang mapagmataas na isip at puso. Kanyang ibinaba ang mga pinuno mula sa kanilang mga luklukan, ngunit pinataas ang mga maralita. Ang mga nagugutom ay binusog niya ng mabubuting bagay. Ang mayaman ay pinalis niya walang dala. Tinulungan niya ang Israel ng ang kanyang mga lingkod at inaalaala ang kanyang away. Ayon sa kanyang pangako sa ating mga magulang na Abraham at sa kanyang mga inapo magpakailanman. Nananatili si Maria sa kanya ng mga 3 buwan at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tahanan. Tanong, sa awit na ito ng kagalakan ng pananampalataya, si Maria ay tinukoy ng ilang mga sipi mula sa lumang tipan ng kasulatan. Mahanap mo ba ang ilan sa mga referensya ng lumang tipan sa himno ng pasasalamat ni Maria? Sagot, sa chart sa may ilan lamang sa mga sipi na sangkunian ng lumang tipan, ang simbolong LXX ay nagpapahiwatig ng pagkasali ng Greek Septuagint kung saan ang mga salita ay mas malapit sa sipi ng Lucas. Sanggunian ng lumang tipan LXXX sa pagsasali ng Septuagint, ang Magnificat, Luke 1:46-55. Medyo malabo ang mga Bible verses sa left side. So 1 Samuel 2, hindi ko na iisa-isa, basahin ko lang itong Magnificat. Luke 1:46-47, ang kaliwa ay nagpapahayag o nagagalak ang kadakilaan ng Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Luke 1:48, dahil nalas niya ang kababaan ng kanyang alipin, ang kaya ng alipin. Ibig sabihin. Luke 1:49, narito mula ngayon ang lahat ng panahon ay tatawagin akong mapalad. Ang makapangyarihang sa lahat ay gumawa ng mga kadakilaang bagay para sa akin at banal ang kanyang pangalan. Luke 1:50, ang kanyang away mula pagkatapos ng age to age sa mga natatakot sa kanya. Luke 1:51 din. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang braso. Luke 1:51-52, nilusob niya ang mayabang na puso, ibinaba ang mga prinsipyo mula sa kanilang mga trono at itinaas ang mga mabababa. Luke 1:53, binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, pinaalis niya ang mayayaman ng walang dala. Luke 1:54, tinulungan niya ang Israel sa kanyang lingkod at tinaalala ang kanyang awa. Luke 1:55, ayon sa kanyang pangako ang ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang mga inapo magpakailanman. Ang tula ay maaaring nahati sa 3 bahagi. Una, nagpapasalamat si Maria sa Diyos dahil ginawa siyang ina ng pinangakong tagapagligtas. Luke 1:46-50. Pangalawa, binanggit ni Maria ang pag-ibig ng Diyos sa may hirap at mapagpakumbaba at ang kanyang paghatol sa mga umaapi sa kanila. Luke 1:51-53. Pangatlo, binanggit ni Maria ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pinagtipan ng mga tao at sa kanyang mga pangako kay Abraham at sa mga patriarka. Luke 1:54-55. Sa magandang tula na ito, hindi lamang na tinadarama ang pagtitiwala ni Maria sa Diyos, nakatutuparin ang kanyang mga pangako, ngunit nababati din natin ang kanyang kababaang loob at kaamuan ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Ang mga aspetong ito ng kanta ni Maria ay nag-uudyo kay Saint Dede na sumulat, nararapat noon na kung papaanong ang kamatayan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng pagmamataas ng ating unang mga magulang. Ang pagpasok ng buhay ay dapat na mahayag sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ni Maria. The Gospel of Luke. Sa talata 48, si Maria ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat kanyang minasan ang kababaan ng kanyang alilang babae. Narito mula ngayon ang tatawagin akong mapalad ng lahat ng
Sa lahat ng panahon, ang salitang Grego, tapinosis, isinalin na kababaan sa talata 48 mula sa root word tapino. Ibig sabihin, magpahiya o magpakababa o magpakababa. Ang salitang tapinosis maaring isalin bilang kababaan sa ranggo o sa mga pakiram sa ranggo. Isinalin ng ilang salin ng Biblia ang talatang ito bilang flow state o hamak-hamak na estado o kahihiyan. Tanong, kay Maria hamak sa kanyang abang kalagay ay ang kanyang katuyuan sa lipunan sa first century. Ngunit kung tinutukoy ni Maria ang kanyang personal na para kahihiyan, ano kaya ang tinutukoy ni Maria sa versikulo 48? Tandaan ang magsalita si Hannah tungkol sa kanyang humiliation o kahihiyan sa 1 Samuel 1:11 sa pagsasali ng Greek Septuagint. Ito ay ang parehong salitang Griego na matatagpuan sa Luke 1:48. Sagot, marahil ang kahihiyan na dinaranas niya bilang isang batang babae na buntis at hindi pa kasal. Maaring maniwala ang pamilya at ang mga kapitbahay na hindi siya tapat kay Joseph. Ang kahihiyan naman ni Hannah ay dahil sa kawalan niyang kakayahang magkaanak. Ito ay gayon pa man ang parehong salita ay parehong-parehong pakiramdam, ngunit para sa iba't ibang mga kadahilanan. Nang malaman ni Jose na siya ay nagdadalang tao, ang natuklasan ay maaaring malaman sa kanya ng isang kamag-anak, isang kapitbahay o ni Maria mismo. Mula sa teksto sa Matthew 1:18-19, malamang naniniwala si Jose na si Maria ay buntis ng ibang lalaki. Sa liwanag ng talatang ito sa Magnificat ay maaaring maging dahilan din ng kahihiyan ni Maria. May isa pang interpretasyon ng reaksyon ni Joseph na tatalakayin sa susunod na mga aralin. Tanong, ang himno ng papuri ni Hannah ay tinawag na prototype ng Magnificat. Anong mga paghahabi ang maaari mong gawin sa pagitan ng awit ng papuri ni Maria at ni Hannah? Sagot, parehong babae ay nagsasalita tungkol sa pagbubuli sa Panginoon habang sila ay nagagalak sa kanilang pagliligtas. 1 Samuel 2:1, Luke 1:47. Pareho nilang binanggit na ang mga marita ay tinataas at ang mga makapangyarihan ay ibinababa. 1 Samuel 2:4-8-9 and Luke 1:48-51. Binanggit ni Hannah ang pagbangon ng Diyos sa kanyang ang pagbangon ng Diyos bilang anointed at pinuri ni Maria ang Diyos para sa anointed one. Dinadala niya sa kanyang sinapupunan. 1 Samuel 2:10, Luke 1:47-55. Ang pangunahing tema ng dalawang tula ay ang pagpapalang awa ng Diyos ay ipinaabot sa maamo at pagpapakumbabang nagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Tanong, puspos ang banal na Espiritu nagsalita si Maria ng kahulugan. Sa Luke 1:48-49, anong mga hula? Sagot, na ang lahat ng henerasyon ay tatawagin siyang mapalad. Nakalulungkot na hindi lahat ng mga nag-aangking Kristiyano ay nagbibigay ng ganitong karangalan kay Maria. Ang Birheng Maria ay ang ina ni Jesus, ang walang hanggang Haring Davidic, at ang tungkulin iyon ay inako niya ang parehong pinarangalan ng posisyon ng lahat ng mga nakaraang ina ng reyna ng Juda. Bilang karagdagan, ang tiyak Maria ay humantong sa kaligtasan ng lahat ng mga Kristiyano, kung saan dapat natin siyang mahalin at parangalan ng bawat henerasyong mga Kristiyano. Siya rin ang ating pamana mula sa krus nang ibigay ni Jesus ang kanyang ina upang maging ina ng minamahal niyang alagad sa John 19:25-27. Ang bawat lalaki at babae na nagmamahal sa tagapagligtas ay nagiging kanyang minamahal na disipulo at sa makatuwid ay isang anak ng kanyang pinakamamahal na ina.
Revelation 12:17. Tanong, pagkatapos ng anong kaganapan na numpa ang Diyos ng isang panunumpa sa tipan kay Abraham, ano ang mga makahulugang makabuluhang sipi? Tingnan ang Genesis 22:1 to 18 at ang mga pangako ng tipan na unang ginawa sa Genesis 12:1 to 3. Sagot, hinarap ni Abraham ang isang pagsubok sa tipan kung saan sinabi ng Diyos sa kanya na ialay ang kanyang anak na si Isaac, ang kanyang tanging mahal na anak, bilang pag-aalay kay Yahweh. Sa tapat na pagsunod sa utos ng Diyos, isinama ni Abraham si Isaac sa 3 araw na paglalakbay sa Mount Moriah at naghanda upang ihandog ang ipinangakong anak. Binigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang asawang si Sarah sa kanilang katandaan. Genesis 18:9-14. Sa parehong paraan ay nagbigay ang Diyos ng ipinangakong anak sa matandang Zacarias at Elizabeth. Parehong sina Isaac at John ay himalang mga sanggol. Dahil sa tapat na pagsunod ni Abraham, ang Diyos ay nanumpa sa pamamagitan ng panunumpa, isang tipan kay Abraham na nangako ng isang kaharian, maraming inapo at isang pandaigdigang pagpapala. Genesis 22:16-18. Ang mga pangyayari sa Akedah, ang terminong Hebrew para sa pagbabayin kay Isaac, naglalarawan sa pasyon ni Kristo. Nang mapansin ni Isaac na walang kordero na hain, sinabi sa kanya ng kanyang ama, "Anak ko, ang Diyos mismo ang maglalaan ng kordero para sa handog na susunugin." Genesis 22:8. Si Isaac ay kusang loob na nagpasakop sa kanyang ama at pinala ang kahoy hanggang sa lugar ng paghahain. Habang naghahanda si Abraham na ihandog ang kanyang anak bilang pagsunod sa utos ng Diyos, pinigilan ng Diyos ang kamay ni Abraham at naglaan ng isang lalaking tupa bilang kapalit na sakripisyo sa lugar ng anak ni Abraham. Dahil sa mga pangyayaring ito, pinangalanan ni Abraham ang lugar Yahweh, God, or God will provide. Sa Genesis 22:8, tinawag ni Abraham ang lugar na ito na Yahweh provides, at dahil dito ang kasabihan ngayon sa bundok na ibinigay ni Yahweh. Genesis 22:40. Dahil sa kanyang pagsunod sa hindi pagpigil sa kanyang pinamamahal na anak, ang Diyos ay nanumpa kay Abraham ng araw na iyon. Isinusumpa ko sa aking sarili, ang sabi ni Yahweh, na dahil ginawa mo ito, dahil hindi mo ako tinanggihan na iyong minamahal na anak, bubusan kita ng mga pagpapala at pararamihan ang iyong mga inapo na kasing dami ng simula ng langit at makabuti ng mga kasing dami ng mga pala sa langit at mga butil na buhangin sa dalampasigan. Ang iyong mga inapo ay magkakaroon ng pag-aari ng mga pintuan ng kanilang mga kaaway. Ang lahat ng mga bansa sa lupa ay pagpapalain sa ang kanilang sarili sa pamamagitan ng inyong mga inapo dahil sinunod mo ang aking utos. Genesis 22:10-8. Tanong, bakit halang isuko ni Abraham ang kanyang sarili sa kakilakilabot na pagsubok na ito? Tingnan ang Hebrew 11:17-19. Sagot, naniwala si Abraham na ibabangon ng Diyos ang kanyang anak mula sa kamatayan upang tuparin ang kanyang pangako sa tipan at bibigyan ni Isaac si Abraham ng maraming inapo. Mula noon, tinawag ang nayon ng Salem sa Mount Moriah na Jerusalem, na nangangahulugang magbibigay ng kapayapaan. Ito ang magiging lugar ng banal na templo ni Yahweh, 2 Chronicles 3:1, at ang lugar kung saan ang prinsipe ng kapayapaan, ang bugtong na anak ng Diyos at isang inapo ni Abraham, Matthew 1:1, ay ihahandog bilang sakripisyo. Tanong, ano ang kahalagahan ni Abraham, ang matuwid na ama, na nag-alay ng kanyang kaisa-isang minamahal na anak bilang sakripisyo sa Mount Moriah, kasama sa kahalagahan ng panunumpa sa tipan ng Diyos? Paano ipinakita ng kwento ng paghahain ni Isaac at ng panunumpa sa tipan ng Diyos kay Abraham ang sakripisyo ni Kristo? Sa Isaac ba ay uri o type sa Biblia ni Kristo? Tingnan ang Genesis 22:2 and 6 and Genesis 22:2 and 6.
2 Chronicles 3:1, John 19:17 to 18. Sagot, si Isaac ay isang type o uri ni Kristo. Tulad ni Abraham, ang Diyos ay matuwid na ama ay nag-alin ng kanyang minamahal na anak bilang sakripisyo. Dinala pa nga ni Isaac ang kahoy para sa kanyang hain sa lugar ng altar ng paghahain, Genesis 22:7 to 8. Kung paanong dinala ni Jesus ang kahoy ng krus sa kung paanong dinala ni Jesus ang krus sa altar, John 19:17. Si Jesus ay pinako sa krus sa labas lamang ng Jerusalem na bahagi ng Mount Moriah, habang si Isaac ay inialay bilang sakripisyo sa Mount Moriah. Genesis 2, 2 Chronicles 3:1. Gayon pa man sa kaso ni Jesus, siya ang kapalit na sakripisyo. Siya ang kordero ng Diyos na itinopropesiya ni Abraham. Yahweh Yeri, God will provide. Ang Diyos ang magbibigay. Anak ko, ang Diyos mismo maglalaan ng kordero para sa handog na susunugin. Genesis 22:8. Wala sa mga pangakong ginawa kay Abraham ang natupad sa kanyang buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay nagganap na natupad kay Kristo na Mesiyas. Tanong, gumawa ng isa ng mga paghahambing sa pagitan ng pag-aalay ni Isaac at ng pasyon ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Sagot, paghahambing sa pagitan ng mga akida, ang paghahandog ni Isaac bilang hain sa Genesis 22:1 to 18 at ang pasyon at muling pagkabuhay ni Kristo. Sina Isaac at Jesus ay tanging minamahal na mga anak ng isang matuwid na ama. Si Ismael ay pinaalis na Genesis 21:14, Genesis 22:2. Next, parehong si Isaac at Jesus ay kinilala bilang mga anak ni Abraham. Tingnan ang Genesis 21:3, 22:2, Matthew 1:1. Parehong inialay bilang sakripisyo. Tingnan na lang ang mga sumusunod na talata dito na isa-isahin. Next, ang sakripisyo ay inialay sa lupain ng Moriah kung saan matatagpuan ang Jerusalem. Genesis 22:2 and 2 Chronicles 3:1, Matthew 16:21-23. Ang dalawang anak na lalaki ay nagdala ng kahoy para sa kanilang sariling sakripisyo. Genesis 22:6, John 19:17. Next, parehong hinapos at inilagay sa ibabaw ng kahoy. Genesis 22:9, John 19:18-19, Philippians 2:8. Parehong kusang loob na pinahintulutan ang kanilang sarili na ialay bilang sakripisyo. Genesis 22:7-8 and Colossians 2:6-8. Ang parehong anak na lalaki ay muling nabuhay o ibinalik sa kanilang mga ama na sa ikatlong araw. Mahalagang patay si Isaac sa kanyang pagdadalamhating ama nang utusan siya ng Diyos na ialay ang kanyang anak. Sa ikatlong araw, naglaan ang Diyos ng isa pang sakripisyo at ang anak ni Abraham ay naibalik. Ang anak ng Diyos ay namatay sa krus at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Tingnan ang mga sumusunod na talata. Ang bawat isa sa tipan ay nangako na ang Diyos ay sumumpa sa pamamagitan ng isang sumpa na tutuparin para kay Abraham. Genesis 22:15-18 ay nakatali sa mga pangakong unang ginawa ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12:1-3. Nang tawagin siya ng Diyos na lisanin ang lungsod ng Ur, malapit sa Gulf ng Persia at pumunta sa lupang pangako ng Kanaan. Nangako ang Diyos na bibigyan si Abraham, hindi pa siya Abraham, ng isang kaharian, maraming mga inapo at siya ay magiging isang pagpapala sa buong mundo. Sumulat si San Pablo, ngunit hindi dahil nabigo ang salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng nasa Israel ay Israel. Ni silang lahat ay mga anak ni Abraham dahil sila ay kanyang mga inapo. Ngunit sa pamamagitan ni Isaac, ang mga inapo ay magtataglay ng iyong pangalan. Nangangahulugan ito na hindi ang mga anak ng laman ang mga anak ng Diyos, ngunit ang mga anak ng pangako ay ibinibilang na mga inapo. Romans 9:6-8, pagsisisi sa Genesis 21:12, tingnan din ang Galatians 3:20.
mensahe. Paano ang sumpa ng tipan na isinumpa ng Diyos kay Abraham? Genesis 22 into 18 na tinutukoy ni Zacarias sa Luke 1:73 na tupad sa kaharian ni Jesus na Mesiyas. Ano ang tunay na sino ang mga tunay na tagapagmana ni Abraham? Tingnan kung ano ang isinulat ni San Pablo sa mga Kristiyanong Romano. Romans 4:13 to 17 at mga Galatians 3, 25 to 29. Sagot, ang mga tagapagmana ng mga pangakong ginawa kay Abraham ay ang mga anak ng bagong tipan at sa pamamagitan lamang ng pagiging kay Kristo, kayo ang supling ni Abraham ay ang mga tagapagmana ng pinangalanan sa pangako. Galatians 3:29. Ito po yung chart ng pangako ng covenant, pangako ng tipan at ang katuparan ng tipan. Genesis 22:17. Ubusan kita ng mga pagpapala at pararamin ko ang iyong mga inapo gaya ng mga bituin sa langit, mga butid ng buwangin sa dalampasigan. Katuparan ang lahat ng bagong tipan ng mga tao ng Diyos sa lahat ng mga henerasyon mula sa panahon ni Kristo at sa mga bago ang panahon ni Kristo ay tumanggap ng ebanghelyo ng kaligtasan ng Jesus ay bumaba sa mga patay, ay mga anak patay, bumaba sa mga patay, ay mga anak ng mga pagpapalang ito sa 1 Peter 3:19 to 20 and 4 to 6. Genesis 22:17, ang iyong mga inapo ay magkakaroon ng mapag-aari ng mga kaaway na talunil ang kanilang mga kaaway. May mga kapangyarihan at otoridad sa kanilang mga kaaway. Ang kaharian ni Kristo ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bansa sa lupa. Matthew 28:19 to 20. Ang lahat ng naniniwala kay Jesus ay angkan ni Abraham. Romans 4:13 to 17, 9:6 to 8, Galatians 3:28 to 29. Genesis 22:18, pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa lupa sa kanilang sarili sa pamamagitan ng iyong mga inapo dahil sinunod mo ang aking utos. Sa pagdating ng Mesiyas at sa kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, lahat ng mga bansa ay pinagpala sa pamamagitan ni Jesus, ang inapo ni Amang Abraham. Matthew 1:1, Acts 10:34 to 43, and Romans 2:6 to 10. Ang propesiya ni Zacarias tungkol sa kaalaman kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan, Luke 1:7-7. Anong tanyag na hula ni Propeta Jeremiah ang naaalala? Ito ay isang hula sa lumang tipan na nagsasadya tungkol sa isang bagong tipan sa panahon ng panahon ng Mesiyaniko. Sagot, ang hula ni Jeremiah tungkol sa bagong tipan sa Jeremiah 33:31 to 34. Tingnan mo, dumarating ang mga araw, ang sabi ni Yahweh, kung kailan gagawa ako ng bagong tipan kasama ang sambayanan ni Israel. Kung magkagayon, ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking mga tao. Hindi na kailangang turuan ang bawat isa o ang kapwa o ang kapatid na nagsasabing matutong makilala si Yahweh. Hindi na makikilala nila akong lahat mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila, sabi ni Yahweh. Dahil patatawarin ko ang kanilang kasalanan at hindi ko natatawagin ang kanilang mga kasalanan sa kanilang mga pag-iisip. Tanong, sa Luke 1:78, tinukoy ni Zacarias ang bibisitahin tayo ng pagsikat ng araw mula sa itaas, ang bituin na nagbabadya ng araw na nagmumula sa kitaasan para bisitahin tayo. Sino ang tinutukoy ni Zacarias at anong mga tanyag na hula sa lumang tipan ang tinutukoy sa pahayag nito? Tingnan ang Genesis 44 ay 49, 9 to 12 at Numbers 24:15 to 19. Sagot. Naniniwala ang mga Hudyo na ang mga propesiya sa lumang tipan ay tumutukoy kay Haring David, habang ang mga Kristiyano ay naniniwala na ang mga propesiya na ito ay natupad kay Jesus ng Nazaret. Ang mga Hudyo ay palagi nakikita ang propesiya ng Numbers 24:15 to 19 kasama ang mga hula ng namamatay na Jacob, Israel noong Genesis 49:10 bilang pangako ng Mesiyas. Si David, tandaan, Mesiyas sa Hebro ay nangangahulugang anointed at ang mga propeta, mga sacerdote at mga hari ay pawang anointed bilang mga kinatawan ng Diyos
sa mga tao. Ngunit palaging nakikita ng mga Kristiyano ang mga propesiya na ito bilang hindi ganap na natupad kay David at ganap na natupad sa kanyang inapo ang manunubos na Mesiyas na ipinangako ng mga propeta, si Jesus ng Nazaret. Malamang na ang pagkakaugnay ng mga propesiya na ito sa propesiya tungkol sa pagsilang ng Mesiyas sa Bethlehem sa Micah 5:1 ang nag-impluwensya kay Herodes the Great na pumatay ng daan-daang bata sa layo ng Bethlehem sa Matthew 2:16-18. Sa pagtingin sa ebidensya, tila malinaw na si Zacarias na kinasiya ng banal na espiritu ay tumukoy sa pagdating ng Mesiyas, si Jesus na anak ni Maria, ang isa na inihahanda ng kanyang anak ang daan at ang isa na magiging isang liwanag sa mundo. Luke 1:79, John 1:3-5 and 8:12. Ang misyon ni Juan Bautista ay magpatotoo sa liwanag ni Hesukristo. John 1:6-8. Tanong, mayroon bang sapat na impormasyon sa banal na kasulatan upang matukoy ang kasaysayan kung kailan ipinanganak si Juan Bautista at ang taon ng kapanganakan ni Jesus? Makalipas ng 5 buwan o 6 na bilang ng mga sinaunang tao. Sagot, oo, nagpapatuto si San Lucas nang nagsimula si Juan sa kanyang ministeryo noong ika-15 taon ng paghahari ni Tiberius noong si Poncio Pilato bilang gobernador ng Juda at sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo pagkatapos mabautismuhan ni Juan noong siya ay mga 30 taong gulang. Dahil si Tiberius ang humalili kay Augustus noong 19th century ng August 14 AD, ang ang ika-15 taon ng paghahari ni Tiberius ay mula August 1928 AD hanggang sa 19th century, 19, August 1928 AD at August 18, 29 AD. Noong taong 28 AD, si Pilato ay naging gobernador ng halos 2 taon. Ayon sa mga calculation na ito, ang kapanganakan ni Juan at Jesus ay naganap noong taong 32 BC sa panahon ng paghahari ni Augusto Caesar. Luke 3:1 and Matthew 2:1. Sa pagtukoy sa taon na sina Juan at Jesus ay 30 taong gulang at mula sa pitsang iyon ang taon na sila ipinanganak, isaalang-alang na si Tiberius Caesar ay humalili kay Augusto Caesar noong ika-19 of August 14 AD at si Pilate ay hinirang na gobernador ng Judea noong 26 to 36 AD at si Herod Antipas ay tetrarch ng Galilea mula 4 BC, 1 AD hanggang 39 AD. Si Philippi, Herod, tetrarcha ng bigkas, Iturea and Trachonitis from 4 BC to AD 34 AD. Si Annas, yung high priest mula 6 AD to 15 AD at ang kanyang manugang na lalaki na si Caiaphas ay high priest mula 18 to 36 AD. Ngunit hawak pa rin ni Annas ang kapangyarihan sa John 18:12 to 13. Ang pagkalkula na ito ay sumasang-ayon sa petsa na natukoy ng karamihan sa mga scholar ay ang taon ng kamatayan ni Jesus na kung saan ay ang taong 30 AD na nagbibigay kay Jesus ng 3 taong ministeryo tulad ng bibilangin ng mga sinaunang tao. Mula 28 to hanggang 30 AD, ang haba ng 3 taong ministeryo ay kaayon ng Ebanghelyo ni San Juan na nagtala na ang ministeryo ni Jesus ay sumasaklaw ng 3 kapistahan ng Paskwa. Sa John 2:13, 23, 4, 25, Passover number 1, 6 to 4, and Passover number 2,
11:55 at ang final pass over. Dito po nagtatapos ang aking pagbasa. Maraming salamat po sa pakikinig. Abangan po sa susunod ang part 4, yung The Birth of the Messiah na po. Thank you everyone. God bless us all. Okay, so ayan. Ayan. Ah, alam niyo po, ito yung last time dun po sa loob ng Debaters Convention Room. Yon. Ito yung aming topic, yung pagka-calculate na tama nga ba yung calculation or yung pahayag ng simbahan na December 25 yung ating kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. So, ayan po, magagamit yan doon sa ano. So, ngayon, medyo meron ako ditong notes na parang ginagamit ko doon sa ibang ano na mas madali siyang maintindihan kumbaga punto. Pero ito maganda po kasi detalyado. Yung sa last part ng slide ng presentation ni si Cynthia, makikita doon talaga yung calculation. So yung calculation. So syempre doon kumuha yung ating simbahan sa pagdideclare ng December 25 doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Napakaganda po. Kung gusto nyong i-review po ulit ito, ayan, mari-review nyo po at pwede nyo pong makita din yung mga PowerPoint na yon at maganda mapag-aaralan po natin in case na meron po tayong, alam naman natin, papalapit na ngayon ang Kapaskuhan. Kumbaga, ito na yung pagsi-celebrate natin. Talagang napakalaki ng ano natin dito sa celebration ng Kapaskuhan or yung pagkapanganak ng ating Panginoong Yesukristo dahil ito na yung pinakang ginawang pagkakatawan tao ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, at naalala ko nga po pala, one time, so nakakalungkot po ako. Pwede ko naman sigurong i-ano dito, i-announce dito. Hindi ko na lang po siya papangalanan. Yan. So hindi ko na lang po siya papangalanan. At yun, medyo naka-chat ko po siya. Ayan, isang Catholic din at isang, I think CFD din po siya. At base dun sa kanyang profile na nakita ko na nagkakaroon daw po, nakakalungkot, nagkakaroon daw po ng pagkakasala ang isang Katoliko kapag pinaniniwalaan niya at ipinahayag niya na December 25 yung eksaktong date ng kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo. So siguro po itong ating kapatid na ito ay ah, sa aking palagay lang naman, sa aking palagay lang naman po ito, na ito ay siguro sarili ng niyang opinyon. So, hindi ko na po siya masyadong inano doon. Sariling opinyon niya lang po siguro doon. Dahil kung gano'n na magiging thinking niya, kung gano'n na magiging pahayag niya, ay ilang libon taon na napakaraming ah, makasalanang Katoliko ang pinaniwalaan yung ganitong pagsi-celebrate ng buong simbahan sa kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo at pagbibigay ng simbahan ng date. Ayan. So, ibig sabihin ba dahil nagbigay ng exact date ang ating simbahan or ito ba ay talagang dapat na sa isa-isip lang natin na ah, ito'y inilagay lang ng simbahan without any calculation or yung wala na bang ibang pinagbasihan ang ating simbahan kung bakit nila inilagay yon. Ano to, inilagay lang ba ng ganon? So siguro naman po hindi ganon ang ating simbahan para maglalagay lamang ng ganong date. Ano to, hindi po siya hula-hula. Kung hindi, naniniwala po ako sa aking sarili na meron po talagang itong pinagbasihan at meron totoong isang
Diyos na nagkatawan tao na ipinanganak mismo. Yan. So may calculation pong ginawa ang simbahan. At sana ay hindi ganito ang maging pahayag ng ating kapatid na ito na paparatangan niya yung mga ibang Katoliko na nagkakaroon ng pagkakasala kung paniniwalaan niya yung eksaktong date ng ating Panginoong ah, Diyos o ang Diyos na nagkatawan tao. So siguro po ay sa akin ay opinion niya lang ito. So hopefully na opinion niya lamang po ito. Ayan. So maraming salamat po dun sa ating yung ating viewers kanina, si Almads, ayan, si Bro Prince, Dominic, ayan. At syempre si Jeng Manalili, ayan, kapatid po ito ni Brother Mel. Tsaka may isa pa po kanina. So yan. So maraming salamat po. At kung gusto nyo po again, kung gusto nyo pong i-review or gawing reference ito, ayan, sa calculation nung ating kapanganakan ng ating Panginoong Yesukristo, review nyo lang po dito yan sa atin, dito sa In Defense at doon po sa ating YouTube channel. Ayan. So, thank you so much. Maraming maraming salamat po sa ating kapatid na si Cynthia, ayan. So, nag-out po siya. So, thank you, Mama Angie and Bro Harry at sa lahat po ng ating nag-share. Maraming salamat po sa inyo at sa ating viewers. Thank you so much. At isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan. Abangan nyo po ngayon din po at abangan nyo po yung part 5 and 6 nung panayam na ito. So, ito na po yung pinakang Advent dito, ayan. Pinaka-Advent yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Abangan nyo pa po dito sa ibibigay na panayam or topic ni si Cynthia. So, amen po. So, ayan. So, ah, nawala na ako sa sarili. So, announcement po, bukas po, meron po tayong debate na mga ganap. At talagang medyo magugulat po kayo dito sa ating debate na to. At isang SDA, ayan, versus SDA. Kung makikita nyo po bukas kung ano ang titindigan nung isang SDA na to at magkakaroon din po siya ng debate next week, Wednesday again. At kung ano yung kanyang titindigan, magugulat po kayo. Pero sa aming mga kapatid na sa aming mga nakakaalam sa ito po ay nakakadebate na po ni Brother Mel dito sa ating kapatid na to na isang SDA ay medyo nagulat po talaga kami sa kanyang mga stand. So abangan nyo na lang po yan bukas at abangan nyo po yung aking poster na gagawin bukas po yan, 8 p.m. ng gabi. Ayan, so 8 p.m. po ng gabi, abangan nyo po ang stand nitong ating kapatid na ito na isang SDA at talagang nakaka-amaze. So, hinihiling namin ng banal na spirito na gumalaw sa kanya at magkaroon ng liwanag kung ano nga ba ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Naway magbalik loob ang ating kapatid nito. So maraming maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Thank you so much, si Cynthia, Bro Harry, and Ma'am Angie. So let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain nito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na napakabuti sa lahat, na pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala, pinagmumulan ng aming buhay, pinagmumulan ng awa at habag, ang Panginoon, ang Diyos Ama, na patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa amin. At nawa po, hinihiling namin, Panginoon, Panginoong Hesukristo, hinihiling po namin na sana po ay ang lahat ng aming mga pagkakamali, ang lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, dala ng aming kahinaan ay mapatawad mo po aming Panginoong Diyos. At ganoon din sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na
nakakagawa po ng hindi naayon sa iyong kalooban. At muli, Panginoon naming Jesus, Panginoon naming Diyos, na pagpalain mo ang bawat isa sa amin, lagi mo po kaming patnubayan at bigyan ng katatagan ng loob sa lahat ng hamon ng buhay, at nawa ang aming pananampalataya ay lalo mo pa pong pagtibayin sa pamamagitan po ng aming mga topic na to, sa pamamagitan po ng gawain na ito, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay talagang humihingi ng pagsamo sa iyo, humihingi ng awa at habag sa iyo para sa aming kapatid na si Sister Riz, na talaga pong nagkaroon ng isang pagsubok sa kanyang kalusugan. Naway patatagin mo siya, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan, at naway igawad mo po sa kanya ang kagalingan, at ang ikatatagumpay po ng kanyang operasyon, at ang patuloy na paggaling na igagawad mo po sa kanya, Panginoon. Ganon din sa aming mga kapatid na naghihirap dulot ng sakit na cancer, at sa lahat ng aming mga iba pang kapatid na sa mga oras din po na ito ay nagdaranas ng hirap ng sakit. Nawa aming Panginoong Hesukristo, igawad mo po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa aming kapatid na ito. Nawa ay patuloy mo po silang bigyan ng katatagan. Patuloy mo po silang bigyan ng lakas loob upang harapin ang lahat ng pagsubok na ito. At nawa maghari sa bawat isa sa amin ng pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Maraming salamat sa iyo, aming Panginoon, naway ang iyong banal na salita ang siyang maging ilaw namin sa landasin ng aming buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. At kaisa ng banal na Espiritu, na nabubuhay at naghaharing magpasawalang hanggan, at sa walang sawang pamamagitan din po ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposong si San Jose, at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Amen. Ayan. Thank you. Amen. Maraming salamat, si Cynthia. Thank you po, Abangan nyo bukas. Mother Pasok tayo sa Cynthia. napakaganda po nito. Send ko na lang po pag nagawa ko yung poster. Magre-review po muna ako. Thank you. Maraming salamat. At pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Salamat po. Amen. Amen. Amen.